Ayun nga, makita mo yung hypocrisy diyan. What is the sauce for the goose is the sauce for the gander. Siguro tingin ng iba kasi nababasa ko na rin ito sa social media, attorney. Ito yung Avellino versus Cuenco noong Yes. 1949. At dito parang nagkaroon talaga ng standard na dapat para magkaroon ng quorum at least 13 na mga senador, no? Pero dito sa kanilang act na pagwo-walk out, either pwede ba silang sampahan din ng kaso sa korte or ang magdidisiplina lang sa kanila ay ang Senado, attorney? Senado lang because that is well within the jurisdiction of the Senate as a co-equal branch of government. Yung Abilino versus Cuenco, one of the senators was absent. Kaya nga, yung leadership change na yan was sustained by the Supreme Court kasi yung uh, pag-count ng majority ay hindi na sinali yung si Senator Almendras because he was out of the territorial jurisdiction of the country at the time. Opo. And may punto rin si ipinunto rin ni Senador Dante Marcoleta na nag-umpisa sila may quorum. Tapos pwede bang ganon na bigla na lang nawala ang quorum dahil sa pagwo-walk out? Meron ding desisyon ng Korte Suprema kaugnay naman sa Arroyo versus De Venecia naman ito na mananatili pa rin daw nasa quorum basta nasa premises, nasa loob pa rin ng either Senado or ng Kamara, itong mga nag-walk out, maaari pa rin maitawag na may quorum, attorney? Yes, because they started attending the session. So, ma-count na yung presence nila at saka nandiyan siya sa premises. Yan ang talagang ruling ng Arroyo versus De Venecia. Opo. So kung gugustuhin kahapon ng majority, maaari nila kasi at the end parang tinerminate na lang nila, sinuspend na lang nila sa Lunes na lang, no? Gagawin ang diskusyon ukol dito. Pero sa tingin niyo po kung ipinagpatuloy nila ito, kasi nga kung gagamitin itong cases, no, doon sa kanina at itong kay Arroyo versus De Venecia, tingin niyo po pwedeng gawin ng mga senador yung pagboboto kasi ang pinagdedebatehan pa lamang is yung yung magkakaiba na interpretasyon sa rules ng Senado, attorney? Pwede kung ginusto nila yon. Siguro hindi ko baka prudence dictated them to lie low muna, then siguro kailangan pa lang mga deliberations na yan para to make it appear to the public na hindi nila minamadali ito, yung motion na ito. Samantala, kahapon or after nung mga insidente ng pag-walk out ng minority dyan po sa Senado, attorney, marami ding naglalabasan. Lalo na yung resolution, Senate Resolution 658 ng nakalipas na 18th Congress ata to, kung di ako nagkakamali, noong 2021. Ay nabanggit po dito na merong mga senador noon sa minorya na kasalukuyang nakaupo pa ngayon like Senador Hontiveros and Senador Pangilinan, isinulong po nila ang resolusyon para payagan si Senador Leila de Lima na makaparticipate. Ito, klaro pa nga ito yung kahapon rule, so pangkalahatan makakabenepisyo doon. Etong kanilang resolution ay, basahin ko lang yung pinaka-title, to allow Senator Leila M. de Lima to participate in plenary sessions and committee hearings through teleconferencing, video teleconferencing, or other forms of remote or electronic communications. Attorney, ano masasabi mo dito sa noon isinulong nila? Tapos ngayon, tinututulan nila. Well, in fact, ito, meron talagang specific na tao na gusto nila na ipa-join through, yun nga, video teleconferencing. Pero ito namang sa side sa majority, gusto nila yung mismong rules ang babaguhin po, attorney. Ayun nga, makita mo yung hypocrisy diyan.
What is the sauce for the goose is the sauce for the gander. Opo. At dito po sa pag-usad naman po, no? Kasi maliban pa dito sa issue kahapon, meron pang mainit na issue din na attorney, lalo na yung sinasabing no election, term extension, pagbabago ng edad daw. Ano po ang nakikita niyo po dito sa mga ganito pong mga usapin po ngayon na attorney? Disturbing. Pero para sa akin, yung mga no-L scenario, nangyari na yan sa history natin, lalo na yung patapos na yung term ng isang presidente, para lang to prevent the situation na maging lame duck president ka. Kasi if you will, I think it's only Pinoy and President Duterte who courageously stated na there is going to be a peaceful transition of power. Pero may history diyan panahon ni President Cory na parang Noel scenario. Ang pinuplot na idea doon in order to prevent former President Cory from becoming a lame duck president. At saka kay President Ramos, nangyari din yan. Siguro ito, dahil ito ay dinidivulge mismo ng mga kasamahan nila as what being described by Lito Banayo, ang tingin ko diyan ay hindi masyado seryoso yan just to prevent the president from being a lame duck. Kasi talagang hindi matanggap yan. How can there be very self-serving change of the Constitution? Imagine, i-extend mo yung term, wala kang mandate dyan. Mahirap yan. Opo. Pero kumbaga sa tingin po ninyo yung pagbabago ng konstitusyon ay mahalaga pero yung timing lang nito yun yung questionable. Yan lang talaga, time and again, may mga magandang reasons why the charter, present constitution has to be revised or amended. Pero always may suspicion ng tao kasi karamihan diyan dadaanin through Constituent Assembly. Ang constant na objection diyan ay how can Congress be the agent of change when they themselves will be benefited from it kasi sila mismo ang gumagawa ng mga panibagong amenda. Lalo na ngayon na yung focus talaga ng amendment ay self-serving, so talagang hindi yan maibinta sa tao. Yung idea pa nga baka self-serving, hindi na nga maibibinta sa tao. How much more ngayon na talagang evident na masyado na yung pakay ng charter change is to extend the respective term, yung term ng Senate at saka term ng Congress. Lalo na hindi ito matanggap ng taong bayan. Opo. Dito naman po sa issue ng nagkataon ba or itinaon na karamihan po sa mga miyembro or marami sa mga miyembro ng majority ngayon dyan sa Senado ang may kinakaharap na reklamo o kaso po, attorney? Talagang design ito para to weaken the courage of those who are perceived to be Duterte allies. So that is talagang designed to make them kneel down or accept some compromises. Depende niyan sa respective senators kung ano ang kanilang dating ano sa kanila yan. Pero on the other hand, that would strengthen their resolve to protect the Senate as an institution. Kasi kung mangyari yung gano'n,
they will be remembered in history as part of those who conspire to, to destroy our democracy. Opo, dito naman po tayo sa recent na desisyon po ng Korte Suprema na tinanggihan nila yung TRO. Contested po itong issue na ito kasi 751 ang botohan. Di ko alam kung nabasa nyo na po. Kung nabasa nyo na po yung iba't ibang mga opinion, ano pong masasabi nyo po dito? Lalo na firm na yung ating government na implement yung ICC warrant po, attorney. Well, masakit but we have to accept. Pero meron pa mga motion for reconsideration. As a lawyer, wala akong magawa diyan kasi we follow kung ano yung decision ng Supreme Court. Respetuhin talaga yan. We are mandated to give respect to the decision of the Supreme Court being the highest court of the land. The fact na 751 yan. So, meron ding punto yung mga yung sa side na in favor of not honoring the ICC warrant of arrest. Siguro, meron pa silang chance to file a motion for reconsideration. Pero mahirap magkomento ngayon kasi sub judice yan kasama ng ADNAC. Opo. Meron pong isa doon sa mga maestrado na nagsabi na unconstitutional daw yung sa Section 17 ng 9851 ba yun na batas. Tingin po ninyo, pwede rin ba na questionin din ito ng separate talaga kung ito nga ba para mapag-usapan din ng mga maestrado kung naayon ba talaga sa konstitusyon o hindi yung Section 17 po, attorney? Depende na yan. Siguro that can be an available remedy. Kasi kailangan nandiyan yung actual case or controversy, may legal standing, yung mga requisites of judicial inquiry dapat ma-satisfy yan before a case will be brought to the Supreme Court. Now, anything is possible. Depende yan how the petition is being prepared, saka yung how it is being argued. Depende yan sa lawyer na mag-file dyan sa Supreme Court. Pero sa tingin niyo po, meron na bang factors na doon para ma-question? Kasi diri, meron na napag-uusapan natin eh. First time ata or pangalawang beses na ito kasi meron nang kay former President Rodrigo Duterte. Ngayon nga, nagkaroon ng debate nga dito sa case naman ni Senador Bato de la Rosa. At may naririnig na naman tayo na possible yung mga co-conspirator daw sa nila, maaari din na magsilbi daw ng warrant. Yan yung mga naririnig na naman natin po, attorney. Siguro, that can be a viable idea. Opo. Huli na lamang po, attorney, no? Kasi matagal din po kayo sa politika at speaking of politika, ito pong presidente natin ngayon, based sa SWS survey, bumagsak pa sa negative 15 mula negative 4 yung net satisfaction rating. So kumbaga yung satisfaction versus yung mga hindi na-satisfy sa kanya. Meron pang natitira at least mahigit 2 taon, pero bago pa man itong kasalukuyan, medyo nakita na natin yung trend ng pagbaba niya. Nakita nyo ba na masyadong maaga yung kanyang pagbaba ng satisfaction, lalo na sa... Kasi alam natin, ang trend talaga per administration natin dito sa Pilipinas ay pababa, no? Parang nabago lang panahon ni PRRD na bumaba siya sa pwesto na may mataas siyang grado. Sa tingin niyo po, masyadong napaaga yung pagbaba ng grado po ng Marcos administration at naging lame duck na kung baga parang termino ngayon na ginagamit sa politika po, attorney? Well, objectively speaking, that is expected, Admar, kasi ang daming issues na hindi na-resolve. Number one, itong flood control scandal na talagang kahindik-hindik, shocking to the conscience of men. Imagine yung magnitude na amount na
nilimas ng mga corrupt officials from our National Treasury. Wala pang closure dyan eh. At saka may mga nakikita natin na mayroong mga uh, pang-cover up na mga efforts. So, yan ang isang reason na siguro naging unsatisfied yung mga tao sa ating presidente. Pangalawa, wala man tayo nakikita ng mga development. Tingnan mo yung infrastructure natin. So, walang economic activity. Uh, unlike sa mga previous presidents na talagang mayroong mga economic development. Ngayon wala. Lahat ang ginugugol ng ating gobyerno ngayon ay yung pamumulitika to pin down the Dutertes at saka yung repression sa mga allies na identified with the Dutertes. Paano ka ba makakuha ng approval rating na maganda kung yan ang focus ng iyong the way you run the government? So that is expected of that kind of government that our president is doing right now. Sa tingin niyo po, Attorney, kaya pang matabunan ito sa remaining ng kanyang termino kung pipihit siya ng husto para ituwid yung mga kamalian at paparating na rin po yung State of the Nation na address. Sa tingin mo, kumbaga may bigat pa ito kasi naalala natin sa nakalipas na SONA niya, nung pinangako niya na may 5,500, palakpakan, nag-fact check ang kalikasan, nagkaroon ng pagbaha, nakita doon, umugong yung kontrobersya, parang napilitan na nga ata na imbestigahan yung flood control project. Tapos next SONA naman, doon niya sinabi yung mahiya naman kayo at ito nga paparating na SONA. Tingin niyo may bigat pa ito sa mata ng publiko? Kayang matabunan, kayang maibsan yung pagbagsak ng gusto ng kanyang net satisfaction rating po, Attorney? I think they will try their best. Gawin nilang lahat para they can recover what these figures show. I don't know. Hindi ko alam kung anong gagawin nila, Adman. Baka kailangan nila ng advice mo, Adman, kasi magaling ka dyan eh. Opo. Attorney, siguro huli na lang, follow up ko lang doon sa naging desisyon ng Supreme Court. Paglilinaw lamang, Attorney, ngayon na dininay nga nila yung TRO ni Bato de la Rosa, may kukonsidera na siyang fugitive from justice. Tama ba? Siguro. Pero kung mayroon pang motion for reconsideration, hindi pa yan final. Yes. Pero tinanong ko yan, Attorney, dahil kung sakali man na lumusot yung motion na payagan ang teleconferencing, may exemption ho ba? Maaari ho ba na maka-avail nito si Senator Bato de la Rosa kung talagang siya itinuturing na fugitive from justice? I think so. Kasi hindi man siya, he is still a member of the Senate. Alright. Attorney, siguro huling mensahe po ninyo para sa ating mga kababayan na nanonood po at nakikinig sa mga oras na ito sa inyo. Well, always listen and watch SMNI kasi ito lang ang pinagkatiwalaan na network na nagbibigay ng tamang balita at saka hindi fake news. Kayo ang nagbibigay buhay ng demokrasya natin at saka yung mga the voice of the oppressed, the voice of the being silenced. At least meron tayong venue, yung SMNI. Mabuhay kayo.